Hindi mo makukuha ang isang bagay kung hindi ka magtatanong. Ako at ang asawa kong si Linda ay nakatira sa Miami, Florida. Nang kasisimula pa lamang ng aming self-esteem training program na kung tawagin ay Little Acorns para turuan ang mga bata kung paano umiwas sa droga, sexual na kalaswaan at iba pang hindi ka nais-nais na pag-uugali. Nakatanggap kami ng brochure para sa isang educational conference sa San Diego. Nang basahin namin ang brochure at nalaman na ang lahat ng tao ay pupunta roon, napagtanto namin na kailangan din namin pumunta. Pero hindi namin alam kung paano. Nagsisimula pa lamang kami, patuloy na pinapagawa ang bahay at halos maubos na ang aming personal na ipon. Sa pag-uumpisa ng aming programa, wala kaming sapat na pera upang makabili ng tiket sa eroplano at sa iba pang mga gagastusin. Pero alam namin kailangan naming makapunta roon, kaya nagsimula kaming magtanong. Ang pinakauna kong ginawa ay tawagan ang mga conference coordinator sa San Diego. Ipinaliwanag kung bakit kailangan naming makapunta roon at kung kami ay mabibigyan nila ng 2 complimentary admission para sa conference. Nang ipaliwanag ko ang aming sitwasyon at kung ano ang aming mga adhikain, nakumbinsi sila. Binigyan nila kami ng 2 ticket. At nang sabihin ko kay Linda ang patungkol dito, siya ay natuwa. Ngunit tinanong niya kung paano kami makakapunta roon. Ako'y biglang napaisip at ang aking sunod na ginawa ay ang tumawag sa isang airline na alam kong asinsado noong mga panahong iyon, ang Northeast Airlines. Ang babaeng sumagot ay nagkataong sekretarya ng Pangulo ng airline. Kaya sinabi ko sa kanya ang aking sadya. Agad niya akong pinakausap sa kanilang presidente na si Steve Quinto. Ipinaliwanag ko sa kanya na nakausap ko na ang mga staff ng conference sa San Diego, kung saan binigyan nila kami ng libreng admission para sa conference, pero kami ay may problema patungkol sa aming transportasyon at kung siya ba ay nais mag-donate ng 2 round-trip ticket mula Miami hanggang San Diego. Agad siyang sumagot ng oo naman. Ako nang bahala. Ganun na lamang kabilis at ang sumunod na sinabi niya na talagang umantig sa aking puso. Sabi niya, "Salamat sa pagtatanong. Hindi ako madalas magkaroon ng pagkakataon na makagawa ng mabuting bagay para sa mundo. Maliban na lamang kung may humiling sa akin na gawin iyon. Ang pagtanong mo sa akin ngayon ay isang napakagandang oportunidad upang makagawa ako ng mabuting bagay." Labis akong nabigla sa kanyang mga sinabi. Nagpasalamat ako sa kanya at ibinaba ang telepono. Tumingin ako sa asawa ko at sinabing, "Honey, mayroon na tayong tiket sa eroplano." Muling natuwa ang aking asawa, ngunit tinanong niya sa akin kung saan kami mananatili pagkapunta roon. Kaya sunod kong tinawagan ang Holiday Inn downtown Miami at nagtanong na saan ang headquarters ninyo. Sinabi nila sa akin na ito ay nasa Memphis, Tennessee, kaya tinawagan ko ang Tennessee at itinuro nila ako sa isang lalaki na kailangan kong makausap sa San Francisco, na siyang may kontrol sa lahat ng Holiday Inn sa California. Pagkatapos ay ipinaliwanag ko sa kanya na mayroon kaming mga tiket sa eroplano at tinanong kung matutulungan niya kami sa aming maaaring matuluyan sa loob ng 3 araw. Tinanong niya kung okay lang ba na ilagay niya kami sa bagong hotel nila sa downtown San Diego bilang kanyang mga bisita. Agad naman akong pumayag. Pagkatapos ay sinabi niya na may kalayuan ang hotel na ito sa campus kung saan gaganapin ang conference. Sinabi ko sa kanya na gagawan ko na lamang ng paraan. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabi ko kay Linda na nakuha na namin ang admission, nakuha na namin ang plane ticket, at may matutuluyan na kami. Ang kailangan namin ngayon ay isang sasakyan na gagamitin mula sa hotel patungong campus at pabalik. Sunod akong tumawag sa National Car Rental. Ikinuwento ko sa kanila at tinanong kung pwede nila akong tulungan. Tinanong nila ako kung okay lang ba sa amin ang bagong Olds 88. Agad naman akong sumang-ayon. Sa loob ng 1 buong araw ay nagawa naming masolusyonan ang lahat. Kami na ang sumagot ng aming pagkain sa mga unang bahagi ng conference. Ngunit bago ito matapos, tumayo ako. Ikinuwento ko sa lahat ng mga taong naroroon ang lahat ng aming pinagdaanan
at sinabing, sino man ang gustong magbuluntaryong isama kami sa tanghalian paminsan-minsan ay aming lubos na pasasalamatan. Mga 50 tao ang tumayo at nagbuluntaryo, kaya sa huli, ang iilang mga pagkain ay hindi na rin namin naubos. Lumipas ang aming oras na puno ng makabuluhang pag-uusap, nakapulot ng maraming aral at nagkaroon ng koneksyon sa iba't ibang mga tao. Tulad ni Jack Canfield na patuloy na nanatili sa aming advisory board. Nang bumalik kami, inilunsad namin ang programa at lumaki ito ng humigit 100% sa isang taon. Nitong nakaraang Hunyo ay natapos ang aming ika-2 kung saan inanyayahan namin ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Libo-libong mga tagapagturo ang dumating upang makakuha ng mga ideya kung paano gawin ang pagsasanay sa pagpapahalaga sa sarili sa kanilang mga silid-aralan habang patuloy na itinuturo ang 3Rs, Reduce, Reuse, Recycle. Noong huli naming isinagawa ang conference, inanyayahan namin ang mga tagapagturo mula sa 81 bansa na pumunta. 17 bansa ang nagpadala ng kanilang representative, kabilang ang ilang ministro ng edukasyon. Mula roon ay lumaki ang aming imbitasyon para magsagawa ng mga kaparehong programa sa mga lugar tulad ng Russia, Ukraine, Kazakhstan, Mongolia, Taiwan, Cook Islands, at New Zealand. Ngayon nakita mo na kung paano ang simpleng pagtatanong sa iba ay kayang maisakatuparan lahat ng bagay. 250 pamilya sa Little Acorns Training. Nagsagawa rin kami ng 2 pangunahing conference para sa mga tagapagturo na tinatawag na Making the World Safe for Children.